Naman sa may another YouTube channel natin guys. Ayun guys, dito naman tayo. Talakayin naman natin ang acid reflux na to na palaging nagparamdam sa katawan natin. Kahit nasa magandang panahon tayo, bigla na lang bigla na lang maparamdam sa atin. Kaya yun ang talakayin natin palagi kung paano talaga natin to maiwasan. Kasi nung una talaga, nung acid reflux na to, nung una, talagang biglaan din sa akin. Gulat ako eh. Mga dalawang linggo lang, bigla akong pumayat. Tsaka ang daming nagsabi sa akin, pagpasok ng trabaho, uy, anong nangyari sa'yo, Urli? Bakit pumayat ka bigla? Tapos guys, nung umpisa ko talaga niyan sa acid reflux, nung sumakay ako ng jeep, bigla na lang sumakit yung ano ko talaga, yung ulo ko na parang mabiyak siya. Parang mabiyak yung ulo ko, sobrang sakit. Kaya akala ko yun, mahimatay ako noon doon sa jeep. Pero mamaya nawala. Mula noon, naumpisahan ko na yung palagi na akong nahihilo. Palagi akong sumasakit na yung ulo ko. Tapos di na ako makatulog ng maayos. Tapos yun ang umpisa na pumayat na ako kasi hindi na talaga ako nakatulog. Yun talaga yun guys. Tapos pag umalis ako, nagulat ako, parang yung apak ko sa lupa, parang malalim. Tapos bigla akong mawalang malay at babalik. Yun ang nangyari sa akin. Pero kahit ganun pa man nangyari sa akin, hindi ako nawala ng nun guys. Parang sobrang stress ko na noon kasi nga hindi ko matanggap na bakit biglang ganun na nangyari sa akin na ang laki ng katawan mo. Tapos bigla ka lang umaya, tapos wala kang lakas. Yung tuhod natin, biglang manginginig yan. Gulat ako, bakit ganito yung pakiramdam ko, nanginginig na yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko, ako guys, nilalamig palagi. Yung trabaho ko pala guys, bali doon kami sa may paggawa ng mga bakal. Minsan nagbubuhat kami, pag magaan lang, pero pag mabigat na, forklift. Ngayon guys, kahit nagtrabaho ako, hindi ko pa rin, kahit nahihilo ako, wala akong lakas, pero pumapasok pa rin ako sa trabaho. Nagmumotor pa rin ako. Tapos, pagdating doon sa trabaho, yun, bigla na ako mahilo na di ko maintindihan, tapos wala akong lakas. Tapos yun. Kaya pagdating ko sa trabaho, yun nga, palagi silang nagsasabi ng nangyari sa akin, may sakit ba daw ako. Di ba pag mga ganyan guys, pag tinanong tayo, magulat na lang tayo na parang manghina tayo bigla kasi anong nangyari sa'yo? Pumayat ka, anong sakit mo? Marami lang tanong. Pero kahit tanong sila sa akin, sinabi ko lang sa kanila na nagkaroon ako nung una di ko alam bakit ganito ako, bigla na lang. Kaya nung di na ako makatulog, sobrang payat ko, pumunta na talaga sa doktor. Doon ko nalaman na acid reflux ako kasi sabi ng doktor, tapos lahat ako, ang dami kong namdaman, akala ko may cancer na ako kasi nga pakiramdam ko iba na. Parang hindi na normal yung katawan ko. Grabe naman to, ano bang nangyari? Tapos sabi naman ng doktor, kailangan ko raw mag healthy diet. Kailangan daw kunti na lang daw yung kanin. Tapos okay lang daw kung maraming ulam. Yun ang sabi niya. Tapos yun. Guys, pag nagtaka ako, galing ako sa trabaho, pabuwi ko sa bahay, nagtaka ko yung paningin ko sa misis ko, dalawa na sila. Yung parang lang ba, parang naghiwalay sila. Pero isa lang yung mukha nila. Parang yung paningin ko lang na biglang umalon-alon.
Tapos, guys, paghiga ko sa gabi, hindi ako makatulog kasi nga, yung, yung bahay parang parang ikutin. Kaya hindi ako makatulog. Halos, yun na, para akong sumbi. Pagdating sa umaga, wala akong lakas. Doon na ang sobrang hilo. Tapos, pag naligo ako, parang ayaw ko maligo kasi takot ako baka doon ako atakihin. Tapos, pag umalis ako, parang ayaw ko lang umalis kasi baka atakihin ako, walang makatulog. Yun na ang naman ko, sobrang stress ko. Hindi na ako makatulog. Kahit sa pagkain. Pagkain ko lang ng gano'n, halos dito lang yung pagkain ko. Tapos, yun na. Kung ano bang nangyari to sa akin. Kaya lalong pumayat ako. Yung katawan ko talaga nun, guys, parang ano na yun, parang buto-buto na. Kaya sabi nila na ano na raw ako, gumamit raw ako ng masamang bisyo. Yun ang ano nila. Pero binaliwala ko lang yun. Kahit gano'n na yung katawan ko, hindi pa rin ako nagmukmuk sa bahay. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Kahit anong sabihin nila, wala na akong pakialam, gano'n. Kahit ano man nila ako, gano'n na nangyari sa akin, gano'n. Binaliwala ko lang sila. Kasi wala akong magawa sa sakit ko eh. Kasi kahit atake man siya, pagdating ko sa doktor, normal naman. Wala. Kaya sabi ko, sayang lang ang pera. Kaya ang ginawa ko, nag-observe talaga ako sa katawan ko kung bakit ganito. Pag inatake ako nahihilo ako bigla. Ako nga, pag umupo lang ako, pag tayo ko, nahihilo na ako eh. Pag nakaupo din ako ng matagal, nahihilo rin ako. Kaya doon, pumunta doon sa doktor na di ko kaya ang hilo, ang lakas. Kaya may binigay sa akin yung gamot sa hilo para mawala. Pero ininom ko yung gamot na yun, ganun pa rin, nahilo pa rin. Kaya wala talaga. Kahit gamot, hindi na ako uminom mula nun. Hanggang gumaling ako, wala akong gamot na ininom. Ang palagi ko lang kinakain, prutas, gulay yung mga green na dahon, yan. Like malunggay, talbos, basta mga green siya. Mga green. Tapos ang snack ko, saging, pipino. Bira lang ako kumakain ng mga tinapay, mga biskwit. Bira lang ako kasi nga, nag-acid din yan. Parang pag kumain ka niyan, parang isusuka mo lang gano'n na, yung kinain mo na. Minsan mapait yung pakiramdam mo, minsan mapait na maasim. Tapos yung tiyan mo, sumasakit yan. Sumasakit, mamilipit ka sa sobrang sakit yan. Dito, yung tiyan mo sumasakit. At saka yung kabog talaga dito. Yun talaga yung problema sa atin. Dapat kung mayroon ka dyan, mahilot talaga yan. Yung magaling na mahilot. Kasi pag once na di mahilot yan, dyan ka magkaroon ng nervous, biglang matatakot ka. Kasi nga, konting galaw lang yan. Kumakabog-kabog yan eh. Tapos yung likod ko dito yung likod ko, sobrang sakit yan, grabe. Halos paghiga ko ng ganun, pag ganun ko lang, sakit talaga yan, guys. At dito yan, hanggang dito yan, tagos yan dito. Pag konting ganun ko lang, sumasakit yan dito talaga ko. Tapos yung ulo mo parang may nakapatong palagi, pambigat. Tsaka yung mata mo dito, yan, parang iba ang paningin mo, parang may makita ka malitid na gano'n na gumaganon-ganon, mahilo ka. Tapos isa din to yung tainga talaga. Sobrang ingay yan talaga, gano'n. Gumaganyan talaga yan. Sobrang ingay. Tapos ito mga katawan mo, pagod na, parang di mo anong pagod na wala ka naman ginagawa, pero pagod yung katawan mo. Yan talaga yan. Kaya pag sumakay lang ako ng mga jeep gano'n, gusto kong umano kaagad kasi ibang pakiramdam ko, lalo na pag maraming tao. Yan guys, hirap maghinga yan. Mahirapan ka maghinga kaya di ka pwede sa maraming tao kasi nga pakiramdam mo di mo kaya, lalo na pag may nag-usap na gano'n na may nangyari sa kanya na namatay gano'n. Di ko kayanin yan para akong manervyos ako bigla, matakot na baka mangyari sa akin gano'n. Ang sa isip ko talaga nung kalakasan ng acid ko,
yung ano, yung gusto ko na doon na lang ako sa ospital magtambay para pag atakihin ako, mayroong magbantay. Gano'n ka-negative na ang nangyari sa akin. Pero ano yun ang pagkamali natin. Dapat hindi dapat gano'n. Dapat tayo maging malakas tayo. Ngayon naobserbahan ko na ang ginawa ko, pag umatake man siya sa akin, binaliwala ko na lang yan. Hindi ko na pinapansin. Tapos nakipag-usap ako sa mga tao pag alam ko na iba na pakiramdam ko minsan sarili ko gusto ko ng gano'n na mama gusto kong maganda pa mawala na lang kaysa ganito. Pero mali pala yun guys. Dapat hindi ganun. Dapat lumaban tayo na sabihin natin na kaya ko to. Example, atakin ako na hindi ako makahinga, ganun. Iba pakiramdam ko parang di makahinga tapos nahilo ka pa. Ang hirap yan. Hirap pag sabayan. Pero yan, ang dapat yan, kalma mo lang yan. Huwag kang mag-alala dyan. Relax lang, relax. O huwag kang matakot na padala ganun. Huwag, sa isip mo lang yon. Pero maya-maya yan, mawala yan. Inom ka ng tubig, tapos galaw-galaw ka lang, ganun. Ganun lang yan. Pag umatake sa atin yung acid, hindi tayo dapat matakot. Kasi ang acid natin sa katawan yan, lumalabas yan. Dapat ang kailangan natin, dapat kung kayang magpapawis, papawis tayo. Ganun yan. Yan lang guys, sana maano nyo. Basta lagi nyo tandaan, huwag kayong matakot. Dapat matapang lang tayo. Di malaya natin, mawala na yan. Oh, yan lang talaga. Sure yan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.